Mga kaimortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa mga lihim na karunungan sa mga rider o sa mga motorista. Marami sa atin mga kaimortal yung bago umalis ng bahay, nagdarasal para sa proteksyon sa mga anuman aksidente, sa anuman disgrasya, sa anuman sakuna, lalo na sa mga sitahan. Pero alam nyo ba na kahit kayo ay napatunayan nyo yan na kahit tayo araw-gabi nagdarasal, kahit tayo bago umalis ng bahay at tayo ay nagdarasal, hindi pa rin tayo nakakaligtas sa mga sitahan. Madalas kapag may sitahan, tayo ay hinahanapan ng mga violation para tayo ay mapagkaperahan nila o para tayo ay kanilang mapagsamantalahan. Pero ano nga ba ang dapat nating gawin kapag nakaka-encounter tayo ng mga ganitong senaryo? Kailangan pang tayo'y lumaban, makipagsagutan, makipagtaasan. Mga kaimortal, kung ikaw man ay interesado sa aking kasagutan, tapusin mo ang aking video para mabigyan kita ng magandang aral na dapat mong gawin kapag dumating sa iyo yung time na ikaw ay masita at matikitan. Mga kaimortal, kapag ikaw ay sinita o kaya natikitan, imbis na ikaw ay magpaliwanag, imbis na ikaw ay makipagsagutan o mga twiran, magdasal ka na lang at sabihin mo, sawayin ka sana ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan. Lakasan mo man ang iyong panalangin o kaya ibulong mo man ang iyong panalangin na hindi marinig ng iyong kaharap. Basta sabihin mo, sawayin ka sana ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan. Kahit sa sarili mo lang, isipin mo lang. At kapag naman ikaw ay tinikitan, sabihin mo naman, patawarin ka sana ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan dahil hindi mo alam ang iyong ginagawa. At pagkatapos mga ka-immortal, yung ticket o yung resibo, itupi mo ng ganito. Bago mo ipasok sa yung wallet, sabihin mo, sawayin ka sana ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan. Pagkatapos, baliktarin mo ang pagkakatupi. Yan. Sabihin mo naman, patawarin ka sana ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan dahil hindi mo alam ang iyong ginagawa. Tapos, ipasok mo na sa wallet mo ang resibo. At kapag ikaw, mga ka-immortal, ay nagdarasal, ano man ang iyong religion, Protestant man o Roman Catholic, ang importanteng dadasalin mo yung tinuro ni Jesus Christ, yung Ama namin. Magsa English man to, o Tagalog, o kaya Latin, yun ang dasalin mo. At pagkatapos, hahawakan mo na naman yung papel. Pagkatapos mo magdasal ng Ama namin, hahawakan mo naman yung papel. Sasabihin mo, sawayin ka sana ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan. At pagkatapos babaliktarin mo naman ito. Sasabihin mo na naman, patawarin ka sana ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan dahil hindi mo alam ang iyong ginagawa. Mga ka-immortal, yan ang magandang gawin. Araw at gabi kapag ikaw ay magdarasal, dadalhin mo yung papel, yung resibo o kaya yung ticket. Dadalhin mo yon, daladala mo yon, at kapag ikaw ay magtutubos ng yung lisensya o kaya ng yung ticket, huwag mong isasauli yon sa anuman opisina na nagbigay sa iyo ng ticket na yon. Itago mo lang yon sa yung wallet. Kung kailangan nila ng kapag ikaw
tutubos is ipa-scan mo lang yon o kaya ipa-xerox mo siya, yun ang isauli mo sa opisina. At yung ibinigay sa'yo na ticket o kaya resibo, ikip mo yon. At tuwing ikaw ay nagdarasal, magdadasal ka rin ng Ama namin at sasabihin mo rin doon paulit-ulit, araw man o gabi, bago ka matulog, sawayin ka sana ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan. Yun ang sasabihin mo dun sa papel. At pagkatapos babalik na rin mo siya, sasabihin mo naman, patawarin ka sana ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan dahil hindi mo alam ang iyong ginagawa. Kahit mga ka-immortal, ikaw ay namamasukan sa isang kumpanya, halimbawa nabigyan ka ng isang letter, ng isang warning letter o kaya suspension letter o kaya termination letter, kunin mo yung kopya, huwag ka na mga tuwiran. At ganon din ang sasabihin mo, sawayin ka sana ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan. Pagkatapos babalik na rin mo na naman yung papel at sasabihin mo naman, patawarin ka sana ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan dahil hindi mo alam ang iyong ginagawa. Ganon din ang gagawin mo sa papel ng suspension letter o kaya warning letter o kaya sa termination letter. Kapag ikaw namamasukan, itatagaw mo yon. Dahil kahit nga yung isang matigas na bato ay kaya siyang butasin o kaya siyang wasakin, kaya siyang sirain ng patak ng ulan. Ngayon, kung si Satan ay pinabagsak ni St. Michael, hindi sa kapangyarihan kundi sa salita lamang na sawayin ka sana ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan, ano pa kaya ang isang hawak-hawak mo na papel na ikaw ay hinatulan, ikaw ay hinusgahan? Dahil mga ka-immortal, bagamat po tayo ay pinagkalooban ng kapangyarihan, ng posisyon, Panginoon pa rin, ang Panginoon Diyos pa rin ang nagkaloob sa atin ng posisyon na yan. At kapag tayo umabuso sa kapangyarihan, tatalaban tayo, kaya tayong wasakin ng salita ng Diyos. Dahil nga mismong si Jesus Christ nagsabi na ipanalangin ninyo yung mga taong nagsasakdal sa inyo, ipanalangin ninyo yung mga taong gumagawa sa inyo ng masama, ipanalangin ninyo yung mga taong umaabuso sa inyo, dahil kung hindi sila karapat-dapat sa iyong panalangin, ang iyong panalangin ay babalik sa iyo at ikaw ay pagpapalain, at yung tao na pinanalangin mo, siya ay wawasakin ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan. Mga ka-immortal, kung inabutan mo man ang dulo ng aking video, pwede ba akong makahingi ng isang like? At kung hindi ka ba nagsusubscribe pa, please subscribe sa akin YouTube channel. Salamat po. God bless you all. Ingat tayo lahat.